inihahandog ng Electrical Technology 4 ang El Filibusterismo. Inay! Bakit ka namatay? Inay! Bakit mo ako iniwan? Inay! Inay! Tulong! 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 Bata, buha ka ng kahoy pansiga. Opo, opo. Ay, kaibigan. Basilio, tulungan mo ako magsiga. Ba't kaya andito si Ginoong Simon? Ano po ang may paglilingkod kayo sa inyo, Ginoong Simon? Ba't ka dito sa gubat na ito? Kung maalala niyo po, dito sa mismo po, kayo po ang nagbigay sa akin ng isang pakikiramay. At kung hindi ako nagkakamali, kayo ay si Crisostomo Ibarra. Si Crisostomo Ibarra na akala ng lahat ay patay na. Isang nakamamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari kong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari kang masawi sa aking mga kamay? Iba ang pagkakakilala ko sa inyo, Ginoong Simon. Ang pagkakatalsamong ito sa aking lihim ay isang malaking balakid sa akin. Ang pagkaabunyag nito ay sisira sa mga plano ko, sa mga plano kong pagiganti, sa planong matagal ko nang hinahangad. Ginoong Simon, nooy hinatulan kayo ng filibustero at dahil doon kayo napakulong, muli ba ninyo nang hahayaang mangyari? Walang ibang nakakalam nito maliban sa ating dalawa. At kung mawawala ka sa aking landas ay manatili ito na itim. Madaling palbahin na patay ka ng mga tulisan sa loob ng gubat na ito. Kung gayon, mali pala ang pagkakilala ko sa inyo. Naparito ko upang dakilaan ng isang kaibigan na inilahan ng buhay para ipaglaban ng karapatan ng mga Pilipino. Hindi ko akalaing na ang lason ay lubusan na kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpalipin at hindi pakinggan. Hindi, Ginoong Simon, kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila ay hindi tayo pinapakinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito ay nagbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Sa pagkakamali, hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Aanihin natin ang wikang ito. Itatago lang ng huwad na wikang ito ang ating karapatan, ang ating pagkatao. Ginoong Simon, mali ang inyo iniisip. Sinasaksihan ko ang inyong lupon. Ang mga kabataan naghahangad na itatag ang akademya. Hahayaan kitang mabuhay kahit na alam ko ang aking itinaya ukol sa aking mga plano. Sumama ka sa akin, sabay nating isakatuparan ng aking mga plano laban sa mga mapang-api. Salamat sa pagtitiwala, Ginoong Simon. Ngunit ako man ay may pangarap din. Gusto kong magpakatapos. Gusto kong maging isang ganap na doktor. Anong iyong mapapala kung ikay makapagtapos? Makita mo bang masaya ang iyong bayan? Makita mo bang malalaya ang mga tao? At ano, iyon na lang ba'y pabayaan ng iyong ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa na tinapakan ng mga taong siya mismo namatay sa kanila? Ano ang nais ninyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba sila ipaglaban gayon ako mismo ay wala? Isa lamang ako hamak na estudyante. Hindi maaaring hukayin ng aking ina at hirap sa hukuman ang kanyang bangkay. At pagkatapos ay magbintang ng kung sino-sinong Kastila. At kung ibibigay ko sa iyo ang aking tulong? Ginoong Simon, magbabaman ng hatol ang mga hukom, wala na silang magagawa. Hindi na kayang iba't ang kanilang mga pasya ang buhay ng aking ina at kapatid. Hayaan na natin silang matahimik, wala rin naman ako mapapala sa aking paghiganti. Pareho lang tayo ng karanasan, Basilio. Ganyan din ako noon. Ipinagbawalang bahala ko ang lahat.
Ngunit sa pagwawalang bahala ko na ito, ikaw pa ang masama. Ikaw pa ang kanilang kinamumuhian. Ako pa kanila kamumuyan sa kabila ng mga ginawa nila sa akin? Natural lamang sa tao na magalit sa kanyang sasaktan. Lumalalim ng gabi, bumalik ka na sa inyo, Basilio. Hindi ko na hinihiling na itago mo ang aking lihim. Dahil kahit ihag mo ito'y tiyak na walang maniniwala sa'yo. Gayunman, kung sakali magbago ang iyong isip, hanapin mo lang ako sa aking bahay sa eskwela. Tama kaya na aking ginawa? Bahala na. Mamatay na ang mahina at matira ang mga malalakas. Kaunting pagtitiis na lang. Malapit na ako magtagumpay. Kaunting tiis na lang. Pagbalik ni Ama, sabihin po ninyo sa kanya, nakapasok din ako sa kolehiyo. Nakapagsasalita din ng Espanyol ang aking amo at iyon ang pinakamurang kolehiyo na nakita ko. Magandang umaga, Kabesan Tales. Magandang umaga rin po sa inyo, Ginoo. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Maaari bang ako'y makatuloy ng inyong bahay? Nagmula pa ako San Diego, patungong Chani. Papagumanhin niyo po. Total, malaki naman ang inyong bahay. Maaari po kayong makituloy, Ginoo. Ngunit, sa tingin niyo po ba iyang revolver na yan ay sapat na pananggas sa mga tulisan? Ito? Tingin ko, sapat na ito. Sige, makituloy na kayo, Ginoo. Salamat. Ginoo, ano bang mga alasang maaari mong maipakita sa amin? Para sa inyo, senyora, hindi mga alas, kundi mga nagninningang mga brilyante. Mga brilyantes? Mga antigong mga brilyantes? Handang magbayad ang aking itay, basta't mga antigo. May kwintas ako ni Cleopatra na galing piramide. Meron akong singsing na may galing sa Romano na mga senador. At mga hikaw na galing sa Pompey. Kung meron lang akong kahit kaunting mga brilyante ngayon, sapat na iyon para matustusan ko ang aking anak. Tingnan nyo ang pulang batong ito. Tulad ng dugong nagmula sa puso nag-aapoy sa paghihiganti. Mabibigyan ng kalayaan ng taong ito. Makababalik sa kanyang tahanan. At huli sa lahat, mayroon dito tulad ng isang istutse ng isang doktor. Buhay at kamatayan. Lason at gamot. At sa isang dakot ng alas na ito, maaari kong lunurin ang luha ng lahat ng taong kapulungan ito. Kayo, may pagbibili ba kayo sa akin? Kabesan Tales. Wala ho. Naipagbili na ni Huli ang lahat ng kanyang kayamanan. At kakaunti na lamang ang natira. Di ba nakaihuli pa ang Agnos na may brilyante at emeralda? Itong brilyante? Handa ako ipagbilian sa mataas na halaga. Ano, Kabesan Tales? Sige ho, pero ipagpapaalam ko muna sa aking anak. Sasama po ako sa inyo. Okay na. Tagal naman ni Kabesan Tales. Makatulog nga muna. Ano to? Pagpatawad ninyo, Senyor.
Napagnakawan ko kayo ng isang bagay sa aking tahanan pa naman. Pero pinilit ako ng pagkakataon na kunin ang inyong revolver at iwan sa inyo ang agnos na pinakamimiti ninyo. Kailangan ko ng sandata dahil sasama ako sa mga tulisan. Ipinapayo ko sa inyo na huwag na kayong manatili rito. Hindi ko na kayo panauhin at kung mahulog kayo sa aming mga kamay, hihingi kami sa inyo ng malaking pantubos. Telesforo San Juan. Tandang Selo! Tandang Selo, lumabas ka dyan sa bahay mo. Ano ba yan? Wala pa tayong nahuhuli? Mas mabuti pa ang pangasuhan sa Espanya. Napakakaganda. Habang dito sa Pilipinas, pawang walang kwenta. Tara, punta na lang ulit tayo ng Los Baños. Halina't magsilaro na tayo. Ipagpaumanhin niyo po, ngunit hindi ako nagsusugal. Aba, naman ako. Pumaba ako. Talagang napakabait sa akin ang tadhana. Sinuswerte talaga ako. Ano? Sa paglaro? Aba, akala nyo ata namumulot ako ng pera dito ah. Naghihirap na mga Indio sa kakabayad ng buwis eh. Simon, halika't sumali ka sa amin. Magandang araw, mga Ginoo. Gandang araw. Ito na akin. Ito sa akin. Simulan tayo mga Ginoo. Mga Ginoo, gawin nating mas mainam ang palarong ito. Kapalit na aking hiyas ay ang inyong mga pangako sa pagkakawang gawa, pananalig at kabaitan. At Kapitan General, ang inyong pag-uutos na pagbabaril sa mga bilanggo. Ngunit, Ginoong Simon, ano ang mapapala ninyo sa mga panahon ng kabalitan sa bunganga at mga buhay ng tao? Ang pagpapatapon at ang mga pagpatay. Marami. Ako'y sawa na sa kakarinig ng mga kabutihan at hangarin ko'y maipon lahat ng mga nakalat sa ating daigdig. Lipunin ang masama at linisin ang ating bayan. Kaya may galit at puot sa mga tulisan, di po ba? Wala sa tulisan sa mga bundok ang sama, kundi nasa tulisan sa loob ng bayan at mga lungsod. Hindi ba't meron nagpanukalang gawing para lang ng mga sabungan? Pero meron tumututol at nagbabayad ng 400 at 5,000 piso ang nagpapasabong na walang kahirap-hirap. Isa sana ang mga paaralan para sa pasugalan. Magbibitiw na muna ako. May binabalang ako dyan. Yun ay isang tahimik na pag-aalsa. Kaya naglalapigyan. Mga Ginoo, handa na po ang inyong pagkain. Paraanin mo ako. Mga senyor, nagmamakaawa po ako sa inyo. Palayain po ninyo ang aking ingkong. Sinasabi ko na mayroon akong bagay na dapat sabihin sa General. Kaya ako narito, upang katigan ang pakiusap ng batang iyon. Palayain ang matanda. Hindi nila masasabi, hindi ako marunong maawa. Salamat po. Salamat po.